Good day everyone. Ako po si Teresa Adangna, ang inyo pong research teacher, and today we're going to discuss po kung paano i-transform ang ating pong mga raw data, yung ating pong nakuha after our survey into a rich discussion for chapter 4. Madalas po nagtatanong tayo, paano ba natin yan gagawin? Ma'am, pagkatapos po namin mag-survey, ano po ba yung susunod naming gagawin? At kapag na-survey na po namin at naitali na po namin, how can we interpret yung bawat numbers na nakita namin into a rich discussion for chapter 4? So ito po ang pag-uusapan po natin sa araw pong ito. Una, we're going to discuss how to input raw data from your survey sa inyong Excel. Yan po, kaya dapat meron po kayong Excel app ng Windows po natin para po sa Microsoft Windows natin para madali nyo po itong masundan ang video na ito. At the same time, how to compute yung mean in Excel at ilang mga tips kung paano natin gagawin ito. So, ito po yung ating pong ito po yung ating tinatawag na process. So, after in a gathering data, ang una po natin ginawa ay nag-survey po tayo. If you want to know more about this, please visit my other video. And then, after you have your survey, you have your raw data with you now, the next step is to input that data sa inyong Excel. And then, how to compute and the meaning of mean. Yan po ang mga pag-aaralan natin for today's video. Let's say na ang ating pong statement of the problem are this. So what is the level of mobile game engagement of the participants? What is the academic performance of the participants? And last, is there any significant relationship between the level of mobile game engagement and the academic performance of the participants? So I will be focusing on the question number two, or rather, question number one. What is the level of mobile game engagement? So, yan po ay supported ng inyo pong survey questionnaire, no? So, to know kung paano po ito kukumputin o kung paano, anong gagawin nyo po doon sa inyo pong data na nakuha, doon sa inyo pong survey, please visit the chapter 3 of your research kung saan nakasulat doon yung tinatawag nating statistical treatment on how to compute the data. So allow me to share once again another um, type ng data na makakatulong po sa inyo. Okay? So let's say, yan, ito yung maganda nating gagawin for today, ano? Let's say na nakapag-survey na kayo, no po? At sa survey nyo po, ang ilalagay po ninyo ay yung data. So, ma'am, paano po namin ilalagay yung data sa isang Excel? Ayan, let me show you an example. So, here is the example of a data na nalagay po natin sa isang Excel. Madali lang naman yan. All you need to do is to click on your Excel and then dadalhin po niya kayo sa isang vacant sheets. Katulad po ng nakikita nyo sa inyo pong yes, sa inyo pong screen. Okay? So let's say ito po yung sample ng data nyo. Ayan. Pag binuksan nyo po yan, ito yung makikita nyo, no? Blanco. So, all you need to do is to write yung mga label po natin. For example, sa row, yan po, ito po, yung row po natin na nakikita nyo na kulay yellow, those are the participants. Let's say na meron lang po kayong 25 participants, no? For the discussion, for the sake of the discussion, ito po yung itsura. Okay, for example, you have 25 participants. And then po, ang participants niyo po, meron din naman kayo, for example, sa part 1 po ng inyo pong questionnaire, ibig sabihin yung unang part ng questionnaire nyo ay the level of mobile game engagement. Kung saan ang mga participants nyo ay sumagot ng Likert scale na 4, 3, 2, 1 na may verbal interpretation na strongly agree, agree, disagree, and strongly disagree. Ano lang po, no? Uh, Tips lang po natin, hindi na po natin ginagamit ang neutral for a survey. Ito po ay dahil sa discrepancy in computation. So para mas magandang makakuha kayo ng rich
discussion, tinanggal na po natin yung neutral. So ito po yung nakita nyo po. But don't be misled na ay hindi na pwede yung five. Hindi po. Kahit anong scales ang gusto nyo, walang problema as long as yung inyo pong verbal interpretation ay wala pong nakagitna o yung naka-neutral. Okay? So, let's say, ito na nga po, yan, naisulat nyo na. So, again, participants should be written in raw while the statement um, scores o yung tinatawag po natin na ay encode nyo po ng paro, yung pahalang po yan. For example, for participants 1, ganyan po, yan po yung mga sagot niya, 4, 3, 2, 1, etc. hanggang sa participants 25. Now, if you have 200 participants, yes, hanggang 200 po yung ilalagay nyo dyan. Okay, ma'am, ano po yung nakikita namin ng mga kulay? For example, this one, statement 1, 2, 3, naka-blue, statement 4, 5, 6, naka-orange, and so on. Kasi po, ito po, halimbawa, sa statement of the problem nyo, ay may nakalagay na what is the level of engagement, mobile engagement of the participants in terms of A, B, C. Ayan. Paghihiwalayin nyo rin yung kanilang sagot o ikukulayan nyo para po malaman nyo na magkakaiba, magkakahiwalay yon. Kasi kukupitin natin siya ng iba-iba din. Okay? So if you have in your questionnaire or rather in your SOP na nakasulat ay in terms of, ayan, hihiwalay-hiwalayin din natin. Now, kung nakameron din po kayong demographic profile, ayan, ito naman po yung sample ng merong demographic profile. For example, such as sex. So yung pink po natin would pertains to female participants, yan po yung sagot nila. At yung male participants naman natin, eto yung naman yung sagot nila. Why is it important na naka-code tayo? Para po pag kinompute natin, hindi tayo malilito. Okay? Kasi magkakaiba po ang computation yan, lalo na kapag meron tayong demographic profile. Kung ilan yung demographic profile natin, ganun din kadami yung gagawin po natin na distinction with our data. Okay? So, yan na. So, let's say na nagawa nyo na po ang inyo pong ano po, ang inyo pong raw data ay nailagay niyo na po sa Excel. Okay? Now, let's compute. Ayan, paano po i-compute ang mean? Teka lang po, ma'am, bakit po mean ang kukupitin natin? So, as I said a while ago, ang kailangan niyo pong tignan, yung inyo pong research, chapter 3, nandun po yung statistical treatment. At kapag ang tinatanong po ay what is the level of, yung level po pertains to Likert scale ng ginamit ninyo. So, you need to find the mean, SD, yan, ng inyo pong data. So, let's say, na wala naman po kayong wala po kayong in terms of. So, pwede nyo po siyang computein lahat. So, here is how you do it in computing your mean. Okay? So, all you need to do, yan po. Okay, allow me to show my screen po muna. So, all you need to do here is to, ayan, ito po, itong FX na yan, nakikita nyo, that means formula. Click nyo po yan at makikita nyo po itong dialogue na to. So, nakalagay po dyan, average. So, average is similar to mean, no po? So, same computation lang po yan. So, click the average to find your mean, click OK, at kung wala naman po kayong in terms of, pwede nyo pong i-click lahat ng, yan, i-drag po yung cursor nyo hanggang dito po sa last data or last score. And then, click OK. Ayan, nakita na natin. So, sabi rito, ang mean po natin ay 2.5. Yan, yun po daw yung mean ng 2.5. So, pag nakita natin yung 2.5 na yan, ma'am, ano pong meaning ng mean? Okay, sa meaning po ng mean, sa susunod po na video ay papakita po ni ma'am on how to interpret mean. But for a while, tignan lang po muna natin yung mean ng lahat ng ating mga data. So, in case again na meron ka pong separate or meron kang nakalagay ng in terms of, yun ang pinagsasama po natin. For example, what is the level of mobile engagement of the participants in terms of number of, for example, in terms of their engagement during their
school days. So, ganyan, pinaghiwalay-hiwalay mo. Gaano siya kadalas nag-mobile games during school days or during weekends. O, pinaghiwalay-hiwalay mo siya. Dapat hiwalay-hiwalay din yung iyo pong computation. So, here, again, click the formula and then yung hanapin po nyo yung average and then click po natin ulit yan and then drag all the data that you have to compute and then click OK. Yan. So nakita natin ang nakalagay po dito ay 2.61 or tinatawag natin 2.6 lang para hindi na natin siya i-round off. Para madali, copy mo lang po yan. Okay? All you need to do is to copy that. Ayun na. Okay, then copy rin dito. Ayun na. So, para ma-check mo kung tama, i-click mo yan, makikita mo yung, ayun, yung blue na yan stands for the data na kinompute ng ating pong Excel. Okay? Ayan, kaya 2.6. Pero dito din niyo po nakita nyo. Okay, hindi na pasama yung isang line o isang column, no? So, i-adjust nyo lang po yan para matama. And then, there you have it. Okay? So, I hope na intindihan nyo po, no, kung paano natin ginagawa itong pag-compute ng mean. At the same time, paano po natin isi-separate yung iba't ibang ano po natin, yung iba't ibang data natin. So, thank you for watching today. Ayan, I hope na naintindihan po natin ang ating pong topic for today at ay na-enjoy po natin ang ating pong research. So, happy research everyone and God bless you.